Huling mensahe ni Shera De Juan, ang The Missing Bride, ay binalikan ng ilang mga investigador patungkol sa kanyang pagkawala na maaaring ito ay may kinalaman doon po sa kanyang pagkawala. So bago natin pag-usapan yan, of course, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more updates. And of course, ngayon ay pag-usapan natin ang video, no? Yung last video po ni Miss Shera De Juan, dahil hanggang sa ngayon, bukas po ay magpapasko na, pero hanggang ngayon ay nangungulila pa rin po ang pamilya ni Shera De Juan. According po dito sa kay Mr. Mark RJ, yung kanya pong groom, no? Dahil today, December 24, 2025, ay isineselebrate ng ama ni Shera De Juan ang kanyang kaarawan. So umaasa po ang buong pamilya ni Shera na ngayong araw ay babalik at hindi matitiis ni Shera na hindi po batiin or puntahan man lang ang kanyang tatay kung totoo talaga na siya po ay naririto lamang sa Metro Manila or sa ibang probinsya. Inaantay din ng pamilya ni Shera De Juan ang pagtawag nito para malamang masa maayos siyang kalagayan. So panoorin po natin ito pong video ni Miss Shera De Juan na kung saan trending at pinag-uusapan ang kanya pong huling mensahe para sa kanyang mapapangasawa. Let's watch this. Message ko sa'yo, mahal. Pagpatuloy pa natin yung relationship natin na mas malalim, na kasama si Lord. Yung mga plano natin sa buhay, bigyan lang natin yung kay Lord. Huwag tayong masyadong mag-overthink. Kasi you will go along and i-guide niya tayo kung ano ba yung mga plano natin. Salamat sa lahat ng sacrifices mo and sa pagtanggap sa akin, sa mga ups and downs ko. And salamat kita. So base po sa video na nakita po natin is makikita naman natin sa mga muka at sa mensahe ni Shera na wala po siyang pagsisisi at wala po siyang pag-aalinlangan na magpakasal dito po sa kanyang fiancé, no, na si Mr. Mark RJ. Nakita natin dito kung gaano rin kamahal at kung gaano ka-determinado si Miss Shera De Juan na magpakasal talaga dito po sa kanyang groom. Kaya naman talagang sobrang nagtataka lang po ang buong pamilya ni Shera kung bakit po dumating sila sa parte ng ganito. Kasi base po sa investigasyon, according dun sa ating pong pinost kahapon, na base po dun sa forensic review ng kanyang mga phone, laptops, yung means of communication ni Shera De Juan na iniwan niya doon po sa kanilang bahay, ay nakita doon na parang ang pinaka-conclusion na lumabas ng mga kapulisan, si Shera po ay merong problema sa kaperahan, na bagay na itinanggi ng pamilya ni Miss Shera De Juan, ng kanyang pamilya at ng kanyang mapapangasawa. Kasi makikita natin dito na sabi ni Shera sa kanya pong mensahe para sa kanyang groom to be, sa kanyang husband to be, na parang may mga pangarap po sila na parang you need to get this and to take it easy, parang ganon po yung mensahe niya. Kung itatranspose po natin yan into our own words. Kung matatandaan po natin na sumadya ang pamilya ng missing bride na si Shera De Juan sa psychic at Asia Nostradamus na si Mr. J. Costura para alamin ang sagot hinggil sa pagkawala ng dalaga. And then sa latest episode nga ng vlog ng psychic na ipinalabas nitong Biyernes, December 19, gumamit siya ng baraha para hulaan ang nangyari. No, yun po yung kanyang naging weapon na inilabas ko po sa inyo, no? At batay po sa lumabas na resulta sa baraha ni Jay, paulit-ulit na nasabi ang issue ng pagkakaroon ng third party. Oh my G, third party ba talaga?
Kung mapapansin mo, sabi niya, number 3 of hearts, third party issue. So ito ang ipinipilit sa'yo ng mga ibang tao. So which means hindi direkta na si Miss Shera De Juan ang nagbibintang, kung hindi yung mga netizen, yung mga taong engaged dito po sa nasabing issue na ito sa pagkawala ng Bising Bride. No, pero sabi nga ni nitong si Jay Costura sa kanya pong binalita, sabi niya, pero kung mapapansin mo, Ace of Flowers, she's still traveling right now. Saad ni Jay, anya, may nakikita siyang pagtawid at tila planado ang pag-alis. Yung sinasabi ko sa inyo kasi parang ito po ay taliwas dun sa mensahe ni Miss Shera De Juan na inilabas niya bago yung kanilang kasal. Para kasing ano yan parang pre-photoshoot nila, ganun. Parang bago kayo kasal, kailangan meron kayo mga videos, mensahe sa isa't isa, ganun. And then, pagkatapos po nun, pag kinasal na kayo, ipapalabas ngayon, i-edit yun. Pero yun, ipinost po yun ni Mr. Mark RJ sa kanya pong Facebook, no, na si-signify na talagang, na talagang okay yung relationship nila, wala silang pinag-awayan, or wala silang problema, at mukha sa mga mukha po ni Miss Shera na hindi po siya napipilitang magpakasal doon po sa kanyang boyfriend or live-in partner for 11 years. Sabi niya, may nakikita daw na pagtawid at tila planado na ni Miss Shera De Juan ang kanya pong pag-alis. Tinanong naman ni Jay si Mark kung mahigpit ba ang kanilang relationship dahil base sa baraha ay naipon umano sa missing bride ang kanyang pagiging seloso. So according to them, parang may, sabi ko nga sa inyo, may mga unsettled issues sila na hanggang sa ngayon or mula nung sila po ikakasal na, hindi po nila napag-usapan yon. Parang feeling netong si Bride talagang nasasakal siya dito po kay RJ. Sa sumunod na pagbalasa ni Jay, lumitaw sa barahang Ace of Heart na nangangahulugang umanong buhay si Shera. So she's fine, babalik siya, she's alive. So may tumutulong sa kanyang babae na ngayon. So malinaw na ipinakita sa aking baraha na nahihirapan siyang magdesisyon at pinakita sa akin ng baraha kanina na nagtatalo ang isip at puso niya, sabi pa ni Jay. Ilang araw na ring nawawala ang missing bride na ikakasal noong December 14. Huling namataan si Shera sa North Fairview Petron, Quezon City noong December 10 bago mawala at nagpaalam daw si Shera na bibili lang ng wedding shoes para sa big day niya. Samantalang bumuo na din ang special team ang Quezon City Police District QCPD para imbestigahan ang kaso ng The Missing Bride. So, ang mga katanungan kasi ng netizen, sinabi po ng kapulisan na totoo talagang pumunta siya ng mall. Pero ang tanong ng marami, bakit hindi po kunin ang CCTV ng mall na pinasukan ni Shera para po bumili ng nasabing shoes? Kasi imposible kung mall po talaga yon, meron pong CCTV dyan. Kasi parang required po sa lahat ng mga establishmento, lahat ng mga business establishment na magkaroon ng CCTV camera. Kung yung public nga po na dinadaanan lang ng mga tao ay nilalagyan ng CCTV, kaya nga nahagip siya na siya po ay sumakay at bumaba ng bus. Pero ang pinaka missing link doon is nasaan ang CCTV na pumasok siya sa mall. Yun ang pinaka missing link ng nasabing case. So yun po yung tinatanong ng maraming mga netizen. Bakit daw ang mga kapulisan ay nagfo-focus lang sila doon po sa mga dinaanan nitong si Miss Shera, pero hindi po sila nag-iimbestiga doon sa mall, which is kung ito worst to worst scenario, sabihin na natin hindi nakikipagtulungan ang mall, pwede po silang kasuhan doon kasi parang nagiging hadlang sila sa investigasyon. So yun po ang pinaka-missing link sa nasabing case na ito. Pero as of now, ay wala naman pong nakikita na parang foul play or abduction or whatever na nangyari po kay Miss dito sa Missing Bride. Kaso nga lang, yun nakakalungkot kasi birthday ng tatay niya ngayon tapos bukas Pasko. Pero hanggang sa ngayon ay empty pa rin yung kanila pong
idea kung nasan talaga ang missing bride. So, kayo po, ano ang inyong saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, DarEds TV and DarEds channel. God bless everyone!